morning! Hello guys! Welcome back to my channel. This is AJ. So we're currently in Puerto Princesa, Palawan. We're off to Port Barton, San Vicente today. Let's go! So we're now in Port Barton. So when you arrive, it's mandatory to fill up a form or scan a QR for your tourist registration. So maliit lang yung kanilang dito, terminal ng mga van. Pero wala naman na kaming ibang binayaran. Now, naglalakad kami papunta sa aming accommodation. Let's go! So we finally checked in. Nandito kami sa Tricia's guest house in Port Barton. Walking distance lang siya from the van terminal. So far, super okay naman yung place. Pakita ko sa inyo. Quick room tour. Ayan. So pagpasok ng room, wait lang. Bed na agad. Tapos may spare bed pa. And then dito may table, then may fridge, may complimentary drink. Pa-welcome daw nila dyan. Di pa namin na-check. Pero dahil dyan, check na natin. Ano kayong juice to? Tikman natin later. And then, ayan. Yan yung pinaka-room. Then, may cabinet for storage. Ito yung mga hang-hang ng clothes. And then sa CR, bidet check. So may bidet. Ayan, so may mirror. Hello. And then shower. Oh, rain head na shower. Super okay. Ayun, puro afam yung mga kasama namin dun sa sa van. Except kay Ate Gral na cause of delay na Pinay. Pero coming here, initial impression, alam niyo guys, sobrang alam niyo, hindi pa siya commercialized, hindi pa siya fully developed kasi ang dami pang mga roadworks, ang dami pang, alam niyo yung hindi siya yung typical na tourist destination talaga. Like, unlike ng El Nido, ng Coron, ganyan. Although, majority, I think, foreign pa rin yung pinakamaraming nandito as of ngayon. So, ayun, chill muna saglit and then maglalakad-lakad kami to eat our lunch because it's 12:21. So, ngayon, since nandito naman na, we'll make the most out of our time and just enjoy. Tomorrow, yung island hopping namin, and then the following day would be yung parang off-road tour or land tour. And then we'll be going back to Puerto Princesa, stay there for 2 nights, and then go back to Manila. So anyway, see you guys later. Maghanap muna kami ng kakainan. Bye! O diba? Paglabas pa lang, may ice creaman na. Kahit lactose intolerant tayo. So mga kainan, may hanap na kami ng kakainan. Grabe, parang puro afam kainan dito. Nausap ko kasi si ate dun sa accommodation. Sabi ko, ba't ang daming afam? Sabi niya, parang kayo pa nga lang ata sir yung Pinoy na turista. As in, puro afam talaga. Okay, mga naghahanap ng afam dyan. Dito na lang kayo sa Port Barton. Natapos lang namin mag-lunch. Busog. So we ate sa Flow Pool Bar and Resto.
pricey. Dalawa kami, 1.7. Pero in a way, masarap yung food. Like legit masarap naman yung food, no doubt. So iisipin mo parang worthy pa rin naman siya, pero medyo excessive pa rin siya in a way. Parang siguro sa mga nakainan ko or namin, pwede na yun siguro mga ano lang, mga 1, 2, ganyan. Pero yung 1.7 na siya rice and grilled pork belly, tas ako Jamaican chicken, jerk chicken, whatever, with java rice. Tapos nag-pizza lang kami. So 1.7 na yun. Lunch pa lang yun. So yan, expect nyo lang talaga. Parang sa El Nido, medyo pricey talaga. Actually hindi medyo, pricey talaga yung food. So ngayon mag-iikot-ikot muna din kami. Check pa ng mga possible na kainan or whatnot. So see you guys. And we're back. Wala kaming ginawa kundi kumain. Busog. Pero yung kinainan namin for dinner, yung pizzeria. Napoli. Nag-curious kami kasi nga yung Casa Napoli na kinainan namin sa Batanes, sobrang legit. So, isa sa priority sana kainan namin nung nakita namin sa Google Maps yon. Kasi nga baka same. And sobrang highly recommended. So kung magpo-Port Barton kayo tapos mahilig kayo mag-pizza, try nyo yon. Lagay ko yung name nila dito and yung IG. For now, I think it's just 7 PM ata. And we're tired. So since wala pa rin naman kami masyadong tulog simula kanina, maaga kayo matutulog tonight. Kaya this is it for today. Good night. See you tomorrow. Good morning. Day 2. So it's around 8 a.m. We're preparing for our island hopping today. And sunugan na. Ang puti ko na ulit. So kailangan natin magpamarano. So sama ko kayo dun sa tour namin. See you guys. So nandito na kami sa beach. Yang JC Albert, dyan kami nag-book na aming tour for today. Both ano na yon, island hopping and land tour bukas. So kung gusto nyo or pag pumunta kayo ng Port Barton, yan, book nyo na yan. JC Albert. JC Albert din yung nasa Facebook. So go, book.
So we're back. Sunog. Pula. Anyway, thankful ako dito. Ito din yung bit-bit ko when I was in El Nido. So makikita nyo ito dun sa vlog ko sa El Nido. Pero ito din yung laking tulong nito during the what do you call this? Yung snorkeling namin kanina. Kasi ang daming snorkeling part. Para mga 3 snorkeling yun dun sa island hopping. So, ayan. Lalagay ko na lang siguro ulit yung link sa description box para dito. Pero sobrang worth it yung bili ko. I think around 2526 siya. So, piliin nyo lang kung ano yung phone na maging compatible dun sa case. Pero meron yan. Ito is 15 Pro Max. So, kaya naman siya. And, ayun, sobrang clear ng mga clips. For sure, kita nyo naman previously bago tong clip na to. So, laking tulong talaga. I mean, iba pa rin yung may action camera and whatnot. Pero, still, malaking tulong pa rin siya for me. At least, medyo mas tipid compared sa mga action camera. Lalo na kung di naman kayo ma-travel or let's say yung mga more on activities talaga na extreme, ganyan. So, at least ito, kumbaga, ako for me, ROI ko na to. So, happy naman ako with this. So, ayun lang. Ngayon, pahinga lang saglit. It's around 2 o'clock. Sabi nung guide nga namin, may Mimasor. Maaga-aga kami kasi usually natatapos yung tour or yung island hopping na around 4. Pero mga 2:30 pa lang or almost 3. So, ngayon pupunta kami sa Coconut Beach. Kitain naman yung mga baboy doon. Sana merong mga baboy. So, ayun. Prep lang in a bit and then we'll head out again. See you guys later. Bye! So we are at Coconut Beach kasi puro siya coconut. So, antayin naman yung mga baboy kung nasan sila. Such a peaceful place. Kaya sobrang okay dito sa Coconut Beach. Tamang chill lang talaga yung vibes. Tapos tahimik. Pwede ka magbasa ng libro or some trip lang. Kasi sobrang chill. So definitely a must visit dito sa Port Barton. So, tamang kain. Kikiam tsaka fishball. Yung fishball nila piso. Yung kikiam 5 pesos isa. Let's go. Gutom na. Walk, walk, walk again. Alam niyo, masaya yung tour. May kasamang inom. Tinitimpla ng mga bangkero. Anong kapitan ng bangka. Sarap siya. Yung halong alak is tanduay. Ano masarap? So, sabi ko nga parang first time ko makapag island hopping na may libreng alak talaga. Like, inom-inom. Pero masaya. So, sinusundan kami ng aso. From the beach pa.
Halos nag-end to end kami sa beach. Tapos nakasunod siya. Hanggang ngayon nakasunod pa rin siya. We had our best food yet. So far. Well, masarap naman yung mga nakainan namin. In fairness naman talaga. Ito na-enjoy namin. So, yung kainan is called Star Apple. Para siyang karinderya, canteen. Kasi may mga ihaw-ihaw kasi yun. So, tinry namin 500 pesos yung hipon. Pero tiger prawn siya. Legit na tiger prawns. Oo, legit. Tas kahit na inihaw na siya, hindi siya lumiit in terms of size. As in, sarap. Uy, busog. As in, sobra. Tapos fresh na fresh. Kasi malalasahan mo yung alasa ng fresh na hipon. So, sobrang worth it siya. So, try niyo yun pag pumunta kayo dito. Basta Star Apple yung pangalan ng karinderya. Now, punta kami dun sa isang store ng mga shirt. Libre dun magpakat ng mga t-shirt, ganyan. So, balikan lang namin. So, let's go! Day 3, good morning. Punta kami early sa beach para makapag-shoot ng drone. Pero today na din yung land tour namin. Pinapunta lang kami ni Madam kung saan kami kumuha ng tour, yung JC Albert. So again, doon na lang kayo mag-book. Sobrang okay ng service. Pero yun, pinapunta niya kami early in the morning. Para nga makapag-shoot ng drone since hindi masyado nakapag-drone kahapon dahil may mga times na umuulan. So, let's go! We are at Gilligan's Beach, Port Barton. Sobrang peaceful guys. Kasi kami lang. May kasabay kami or kasunuran na foreigner sa tour. Pero legit kami lang yung tao dito. Tapos sobrang ganda din ng beach. Pino din yung sand niya. Halos walang mga bato or dried corals. Ganyan. Tignan nyo naman yan. Oh! Diba? Sabi ng tour guide namin, sabi ni Kuya, camping site daw to. Like, yung nasa likod ko. Yan. So, camping site yan. Pwede daw mag-rent ng mga tent, ganyan. Tapos, yung usual daw dito is, pagka nag-overnight ka dito the following day, pwede na mag-island hopping. Tapos, dito na daw sila pinipick up nung bangka for the island hopping. Sobrang ganda dito, guys. Oh! Look at that view! Sobrang worth it. We're currently at 100 steps. So wala na pala talaga siyang steps kasi daw may mga PWD, mga senior, ganyan, na hindi nakakaakyat. So hindi siya na-appreciate in yung view. Kasi yung view dito is like 360 view of the area, like Palawan, San Vicente area. So kumbaga yung mga tuktok na ganyan, dumediretso na sila dito. Parang nilagyan na lang siya ng daan para nga magkaroon na access yung mga tao. So, grabe yung view, oy. Ganda.
So after the 100 steps, we are at Long Beach. Yung Long Beach ay literal Long Beach. So kita na yun hanggang doon. And then hanggang doon. Doon pa. So parang meron siya, playa bye-bye. Parang beach resort. Na nag-aalaw naman sila ng tao, like outsider, na hindi naka-check-in sa kanila. Tapos meron silang resto bar. Pwede doon mag-lunch if ever man. Pero grabe. Ang pino din nung sand, pero firm yung sand niya. Hindi siya yung typical sand na nagagano. Sobrang firm nung sand. Ang ganda. We are in San Vicente Viewpoint. Excuse me. So kita nyo naman dyan. Yan yung famous na there na viewpoint dito. Maganda dito oh. Pero medyo maambon. And we're back. Kapagod, oy. Ang layo ng mga pinuntahan. Pero, worth it naman siya. And, I think, yung bayad na 1.5 pataas per person pag nag-land tour. Reasonable naman in a way kasi nga yung daan, especially, ang hirap para dun sa mga drivers nung tuk-tuk na bumiyahe na doon sa daanan kasi ewan ko, call out na rin sa local government talaga. May mga certain projects doon na worth 1.6 million pero parang wala pang 100 meters yung naayos na kalye. Yung mga ganon. So sobrang daming lubak-lubak talaga na struggle in a way para pumunta sana doon sa mga tourist spots. And it would really take quite some time to reach. Imagine parang we started our land tour past 8 or almost 9 na rin. Tapos anong oras na? 3 something? Almost 4? 4 na. 4. So, whole day. Actually, hindi nga kami masyado nagtagal sa mga tourist spots. Nagtagal lang kami dun sa may Long Beach kasi dun kami nag-lunch. And I must say, highly recommended yon yung bye-bye beach something. Yung resto bar nila doon or yung restaurant nila doon, sobrang sarap ng food. Expect nyo lang talaga na pricey siya. Pero sulit naman talaga yung pagkain. But again, yun, doon lang kami nagtagal talaga per destination. Parang almost 15-20 minutes lang kami or minsan nga sobrang bilis pa namin. So kain ng oras talaga yung biyahe. It could have been faster kung maayos lang yung daan. And makikita mo kasi na putol-putol, like lubak, tapos sementado, tapos lubak, tapos sementado ulit. As in, hindi siya yung dire-diretsong biyahe na sementado na. So, yun yung struggle talaga, which you would understand yung struggle ng mga nagda-drive ng tuk-tuk kasi nga, ang sakit din talaga sa braso nun na na i-drive mo yung gano'n na ang lalayo, ganyan. But syempre, it's their, kumbaga, doon sila kumikita kasi as part of tourism, nila dito. So, ayun lang, but nakakapagod lang siya.
definitely. But still a must try kasi ang gaganda ng mga beach, ang gaganda pa rin ng mga pinuntahan. For sure, kita niyo naman sa mga clips prior this video. So, ayun, for now, papahinga muna, shower, and then we'll eat again kasi kapagod talaga. So, see you guys later. Bye! Good morning. Day 4 in Port Barton. So, nag-quick stop kami early morning sa White Beach. Kasi babalik na kami ng Puerto Princesa ng 10 a.m. mamaya. So, dahil maaga pa, kami pa lang nandito. Let's go! Hindi ko na na-video yung food, pero diyan kami kumain. Yun na yung pinakamura naming nakain ever. Hot silog, 120. Oo, 120. Tapos, tubig lang. Hindi ko sure kung tulad siya sa El Nido, pero nagpaka-safe na lang kami. So, lagi kaming naka-bottled water. Hindi kami nag-service water. Although, meron naman ding mga establishments na may mga water dispenser. So, check nyo na lang if ever. Pero just in case gusto nyo lang din magpaka-safe, mag-bottled water na lang din kayo. Wala naman din masama. So, ayun. Pero sarap ng food. Busog. As in, sobra. Ngayon pabalik na kami sa accommodation. Mag-ayos na kami ng gamit because it's 8:40 a.m. Biyahe na kami ng 10 a.m. So, ayun. Anyway, that's it for the Port Barton vlog, guys. Pagdating namin sa Puerto Princesa, actually underground river lang naman kami. Yun lang yung pinaka itinerary namin doon kasi gusto lang namin talagang mag underground river. So, hindi muna ako mag-outro. Doon na lang after na. So, see you guys later sa Puerto. Bye! Basically, tapos na yung Port Barton. So, side trip lang talaga kami for Puerto Princesa. But, overall experience, sobrang good ng Port Barton. If you guys want to chill, as in very good place siya to chill. Like, babalikan, ganon. In terms of gusto mo lang mag-relax. Kasi tahimik tas puro foreigner. So, parang literal walang pakialamanan talaga sa isa't isa. Though, yung mga foreigners mababait naman. Usually, they would parang initiate a small talk, lalo na sa mga island hopping, ganyan. So, okay naman siya. Siguro, problema lang din talaga, again, yung mga daanan. So, call out din talaga sa local government kasi sobrang hassle siya for yung tourism kasi nga lubak-lubak talaga. Although maganda yung feels overall sa Port Barton. Yun nga lang, just like what I mentioned sa El Nido vlogs ko, yung presyo niya is presyong pang foreigner. As in talagang averaging ng 400, 500 yung mga meal. So talagang kailangan niya mag-prepare ng budget for it. And alam ko sa El Nido, sobrang ilang beses kong binanggit na kailangan nyo ng budget. So, ganun din sa Port Barton kasi talagang ginto ang presyo ng mga pagkain. Pero, so far yung mga kinainan naman namin, kahit yung huling kinainan namin ng karinderya is masarap naman. Wala namang tapon technically doon sa mga kinainan namin. So, ayun. Again, sobrang recommended si Port Barton to visit, lalo na pag nagpalawan kayo. So, kung mag-El Nido kayo, have some time to kahit 2 nights lang to check out Port Barton or San Vicente. Ayun. So, definitely will be back kasi okay talaga siya. Magastos lang talaga. So, ngayon sa Puerto Princesa, we'll just have our underground river tomorrow and then early morning yung flight namin on the 15 going back to Manila. So,
Ayun. See you guys. So finally, we've checked in dito sa Puerto Princesa. So we'll be staying until the 15th. Currently, nakastay kami sa Acacia Tree Garden Hotel. So quick room tour habang nagsasalita ako. So yan na yung actual bed. May TV and then shelving. Diyan na yung gamit namin. And then may full body mirror, may chairs, may cabinet. And then yung CR. So syempre, bidet check meron. And may hot and cold shower. So yun lang. Pero malaki yung room. As in, sobrang spacious. Tapos, may access sa side door ng property. Tapos yung room namin ay ayan, kita nyo naman, tapat lang din ng pool. Ayan, so yun na yung actual reception nila. Ayan. So yun lang, pahinga na muna. Bye! So after check-in, punta kami ng SM to eat lunch. Well, late lunch. Tapos ngayon nasa day walk kami ng Puerto Princesa. Around mga 10 minutes walk. 10 to 15 minutes walk. Kasi wala naman kaming gagawin today. Bukas pa yung tour. So, might as well make the use of our time. So, ikot na lang muna. Feeling ko okay dito pag gabi. Pero nawawala yung I Heart Puerto Princesa. Tapos yung mga pictures na may parang palm tree, nawala din. Super laking potential sana nitong baywalk nila. Dun sa latest picture sa Google, may mga palm tree dito. Tapos nandyan yung I Love Puerto Princesa. Pero nawawala siya. So, feeling namin may mga ginagawa pa naman. Sana improvement. Kasi may mga construction pa dun sa mga likod ng mga restaurant na yan. Pero sana nga at hindi siya maging ghost project. Kasi pati iHeart nawala. Pero sobrang ganda ng potential nito. Yan, puro kainan. Ayun na si iHeart Puerto Princesa. Mukhang tinanggal nga talaga siya. Sana nga talaga construction, beautification talaga kasi sayang. Good morning. Early 6 a.m. Punta kami ng Subterranean Underground River. Yan lang talaga yung pinaka-itinerary namin today. So, ayan, maaga kasi yung pick up, 6:15 yung pick up. So, mamadali na rin kami para makakain sa gilid ng breakfast. So, let's go! So, we are now at Sabang Port. So, dito yung nasikaso lahat ng papers and dito yung sasakyan na motorboat papunta dun sa underground river. So, it would take you around 20 minutes down. Jose Luis. So, ngayon, let's just wait. So, nandito na kami sa area. You have to wear your hard hat. Syempre, and still, life vest required siya. Ingat lang kayo kasi may mga unggoy na dito. So, nangunguha sila ng gamit. Especially daw kapag pagkain. Kasi alam nila yung tunog ng plastic. We're finally here. Kita nyo yan sa likod ko. Yan na yung underground. The Puerto Princesa Subterranean River. So, excited na ako. Pero yun nga, bawal tayo mag-ingay, especially pagpasok dun sa loob. So, pwede naman daw mag-photos and videos. So,
I'll take you through sa loob na lang ng ng underground river. See you! We're done! Amazing! Ganda sa loob. Lalo na kapag into nature ka talaga. Sobrang ma-appreciate mo siya. Wala, ang ganda. Ang ganda lang. Ang ganda niya sa loob. Yun na lang yun. Wala na ako ibang word na ma-describe. Pero it was worth it. Yung pagpunta doon, yung pag-take ng time. Basta yun. So, kailangan if ever man mag-Puerto Princesa kayo, syempre, definitely, kailangan yung itry yung underground river. Ngayon, meron pa daw kami Ugong Rock na pupuntahan, tsaka yung Pakpaklawin na beach. Pero originally, ito lang talaga sana yung plan, pero napunta kami sa joiner na may side trip. So, might as well join them. Total wala naman din kaming itinerary. So, ayun, let's go! So we are here in Pakpaklawin. So para siyang beach resort dito sa Puerto Princesa. So may mga cottages, pwedeng day tour. May pool din sila. Pero nag-accommodate din sila ng mga overnight ganyan kasi may mga rooms naman sila. And maganda din yung beach actually, in fairness. Tapos maganda rin daw yung sunset dito. Unfortunately, medyo cloudy so hindi na papakita yung araw. Pero yung sand, ang sarap ng sand sa paa. As in pino. Tapos walang bato. So, enjoy lang siya actually lakalakaran ng nakapaa. So, ayun lang. See you guys later sa pag-uwi. Wala pa lang signal dito just in case. So, take note of it if plan yung bisitahin din. And pwede naman magdala ng food. So, ayun. And we're back sa accommodation namin. It's 8:05 p.m. Quite a long day for us today. First flight pa yung flight namin tomorrow, pabalik na Manila. But nevertheless, it was fun. Again, sobrang worth it na mapuntahan nyo yung Puerto Princesa Subterranean River. And then, if gusto nyo lang ng tamang chill na beach lang, na accommodation and whatnot. Medyo malayo lang din talaga siya, but yung Pakpaklawin. Yan, maganda rin naman talaga siya in fairness to that place. So, ayun lang. I'll be ending the vlog here. Basically, since flight na namin tomorrow,
Again, thank you for watching and sana may mga natutunan kayo mga information if you're planning to go to Port Barton or do a side trip as well, just like what we did here in Puerto Princesa. So again, thank you so much guys and I hope you like the vlog. Alam ko na sobrang tagal na bago ng last upload but yeah. So, see you guys sa susunod pa nating vlog. Don't forget to like and subscribe and click the notification bell so you will be notified on my next vlog. Bye!